And next, we are group 7 will be discuss about sleep disorder. Sleep disorder. Sleep disorder is the condition that frequently impact your ability to give quality sleep. Dapat magtulog yung tao saktong oras para kondisyon na itong lawas o ganan po tayo lihok. O napo tayo natay pinaka-common nga symptoms nga ang tao nga dili makatulog mao ni ang daytime fatigue and irritability and more. Mao ni ang hago kay ka o napo kay problema. Isa po na sila nga rason nga dili ka makatulog tungod ana nga sige nimo nahunaon. Sleep apnea. Mao ni siya ang sleep disorder nga mokalitra og kawala ang pagginawa while tulog ang isa ka tawo. Gakahitabo ni siya either na ay nag-block sa iyang airway or tungod sa brain nga wala niya na control ang iyang breathing. And there are 3 types of sleep apnea, which is obstructive sleep apnea, central sleep apnea, and mixed complex sleep apnea. First, obstructive sleep apnea. Mani siya ang condition sa atong muscles sa tutunlan nga ma-relax pag tulog ka and maka-cause dayon siya og surrounding tissue nga maka-press sa atong windpipe, also known as trachea, mao nang maka-block or makapugong sa airway movement. Next is central sleep apnea. Kani siya nga sleep disorder gakahunong or gakakulangan ang pagginawa sa tao while tulog kay gakakulangan og signal ang brain cells sa pag-regulate sa atong pagginawa. Next is mixed complex sleep apnea. Mao ni siya ang condition nga nag-combine ang obstructive og central sleep apnea. Next is parasomnia. So, ang parasomnia is mao ni siya ang sleep disorder nga ga-cause og abnormal behavior while tulog ang isa ka tawo. Kung naa kay parasomnia, makabuhat ka og unusual things during sleep. And there are many types of parasomnia. First is sleepwalking, sleep talking, groaning, nightmares, bedwetting, and teeth grinding. First is sleepwalking or somnambulism. Mao ni siya ang condition nga gabaklay ang isa ka tawo while tulog. Next is sleep talking. So, isa po ni siya sa common condition sa parasomnia. Mao ni siya ang istorya ang isa ka tawo while tulog. Next is groaning. Mao ni siya ang condition nga gagawas og tingog ang isa ka tawo while tulog. Mao ni siya ang sign nga gikapoy, nagsakit or na-stress ang isa ka tawo. Next is nightmares. Mao ni siya ang paglain imong damgo makabati ka og kahadlok while tulog. Next is bedwetting. Mao ni siya ang condition nga kanang nangiya ang isa ka tawo while tulog. So common ni siya sa mga bata or napurban nga mga tigulang gakakuan ani na condition ni nani. Next is teeth grinding or also known as bruxism. Mao ni siya ang condition nga ang isa ka tawo nga walay malay na iyan naman dayay ginakiskis ang iyang ngipon while tulog. Mao ni siya ang sign nga stress ang isa ka tawo. Narcolepsy, characterized by sudden sleep attacks and extreme daytime sleepiness. Sleep attack, extreme daytime sleepiness. Mao ganing mga sintomas nga narcolepsy ay isa ka kondisyon nga neurologiko maoy hinungdan sa sa mga problema nga pagtulog o pagmata. May also cause of sleep. Stress ka, ikapoy ka, mo nang gali ka makatulog tungod sa kakapoy o problema po sa niyong pagtulog anang nakay problema di nimo mawala sa imong nahuna. Mao po nang rason nga dili ka makatulog diretso. So, good afternoon everyone. My topic is all about rapid eye movement sleep behavior disorder.
So what is rapid eye movement sleep behavior disorder? Rapid eye movement sleep behavior disorder is a disorder in which individuals physically act out vivid, often violent dreams. Vivid means very clear dreams, or very clear. So this condition is sometimes called dream enacting behavior. Rapid eye movement sleep behavior disorder is a disorder where a person acts out their dreams while sleeping. Normally, when we dream, our body stays still, but people with RBD move, talk, or even hit things as if they are inside their dream. Example, a person dreaming about fighting might punch the air or even accidentally hit their partner while sleeping. So, for example, if a person has this disorder, if for example, kanang aksya nga na siya kaaway, tas wala siya kabalo nga ang nasa iyang damgo ginabuhat dahil niya in real life, iyang for example, nagsumbagay sila sa iyang kaaway, sa iyang pong lihok gasumbag-sumbag pud siya bisagwa, pero wala siya kabalo nga ginabuhat dahil na niya. And if kanang pagmata niya wala siya ma-remember nga nagbuhat siya og ingana nga butang. So there are several symptoms of rapid eye movement sleep behavior disorder, no? Like there is moving arms and legs while sleeping, so baliplyok ang imong kamot ug imong tiil while gatulog ka, talking, shouting, or screaming during sleep. For example, kanang imong damgoy kasinggit-singgit ka. So sa real life, kasinggit-singgit pud ka without you knowing nga gabuhaton din nimo if nakaingana nga disorder. Kicking, punching, or jumping out of bed, lagi mo to ganina katong nag-away sila tas ginaak niya nga nagasumbag-sumbag siya, then not remembering the movements after waking up. So mo na yung symptoms. Tas iyang causes is problems in brain that control sleep movements, neurological diseases like Parkinson's, use of certain medications or withdrawal from alcohol, sleep disorders like narcolepsy. So what is kanang gamay lang idea what is Parkinson's disease. So sleep recommendations by age. So infants or the 4 to 11 months old should have 12 to 15 hours of sleep, while so toddlers 1 to 2 years of age should have 11 to 14 hours of sleep. Preschoolers, they are the 3 to 5 years old children, should have 10 to 13 hours of sleep. School age children should or the 16 to 13 years old should have 9 to 11 hours. Teens 14 to 17 years of age should have 8 to 10 hours. Young adults 18 to 25 years old should have 7 to 9 hours. And adults, same sa young adults, ang adults 26 to 64 years should also have 7 to 9 hours of sleep, while the older adults 65 plus years should have 7 to 8 hours of sleep.